So, eto guys, dito natin nakikita na nagkakaroon kayo ng problema sa relasyon, no? Nagkaaway kayo actually, no? Pero itong away na to, hindi yung away na physical or grabe, pero nagkakaroon kasi kayo ng conflict ng iyong person. Ibig sabihin, pag conflict, normal naman yung guys, kasi pag conflict, ibig sabihin nun, magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng preference, and normal yun guys, walang tao or bihira yung syempre kanya-kanya tayong preference, kahit nga sa kapatid mo, 'di ba, magkaiba kayo ng gusto. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig, kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para ngayong May, para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapiksi. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So dito sa deck na to guys, ito yung mga pwedeng maka-influence sa love life nyo. Okay, so meron tayong blonde female, meron tayong true gem, meron tayong twin flame, meron din tayong beauty queen, and we also have wallflower mga kapiksi. And another one is destiny. Wow, so sobrang ganda guys ng mga lumabas dito sa spread na to. Pwedeng he-she yung relationship nyo guys, pwedeng she-she. Meron tayong blonde female at saka beauty queen energy. So, pwedeng she kayo, babae sa babae, o kaya naman babae sa lalaki, mga kapiksi. Pero meron tayong blonde female, it's either ikaw ito, or siya ito, mga kapiksi. Pero, 90% guys ng viewers natin is babae, no? So, I'm assuming na kayo ito. Pwedeng blonde kayo, or pwedeng literal na nagpakulay kayo ng buhok, mga kapiksi, or pwede naman na taga ibang bansa, ganyan, ibang lahi. Hindi ko lang alam kung naintindihan niyo yung sinasabi ko. Kung ibang lahi kayo, no? O kaya naman yung person mo is ibang lahi, no? Caucasian, kumbaga, or yung mga tisay na lahi, mga kapiksi. And with this beauty queen energy guys, pwedeng energy ito ng person mo na magandang-maganda yung person mo, o kaya naman ikaw, no, na parang feeling mo ang ganda-ganda mo. Beauty is from inside, mga kapiksi. What you feel, what you see for yourself, guys, it will always be reflected back to you. So, if feeling mo maganda ka, yes, maganda ka. And walang taong pangit guys, lahat tayo magaganda, lahat tayo magaganda, lahat tayo pogi, no? Kung ikaw naman ay lalaki, depende yan sa inyo, guys. Walang beauty standards na sukatan, no? As long as you feel beautiful, you are beautiful, mga kapiksi, okay? Pero yung iba sa inyo guys, parang literal na head turner talaga guys. And ito guys, ito super nice talaga na parang true gem, twin flame, malakas yung hatak nyo sa isa't isa ng person mo because twin flame nga kayo guys, and then true gem pa, no? So twin flame na true gem pa, and pwede nating sabihin na kayo talaga yung tinadhana para sa isa't isa. You are my destiny. Okay, sa mga nanonood ng My Love from the Star. So nakatadhana talaga kayo, mga kapiksi, no, para sa isa't isa. And itong wallflower guys, ito yung dark shadows nyo, no? Pwedeng ito yung mga madidilim na nakaraan nyo, pero kahit na parang ang nakikita natin dito or nararamdaman natin is kahit na may mga dark past kayo, tanggap na tanggap pa rin kayo ng person nyo, mga kapiksi, or kung sila naman yung may dark past, tanggap nyo pa rin sila regardless guys, kasi past na yun no?
ano pang kinalaman nun sa present and sa future, di ba? Tapos na yun. So, and pwedeng hindi pa kayo part ng relationship nila, part ng buhay niya nung nangyari yun. So, it doesn't matter, okay? Alright. So, yeah, very, very nice energy mga kapiksi. Ito guys, i-mind nyo na yan. Mind True Gem, Mind Twin Flame, Mind Destiny, no? Kasi talagang nakadestino kayo to meet and to love one another. So, tingnan natin guys, yung love energy nyo ngayong May. Shuffle ko to guys. Amang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayong 2024, mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan guys, and meron tayong promo ngayong May, no? Pwede kayong mamili, either one free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount. Until May 30 yan guys, kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda ng course mga kapiksi habang may promo pa. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys sa mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Guys, pasensya na kayo pag nahihikab ako, no? Hindi ako inaantok. Hindi rin ako buntes, di ako naglilihe. Nakatutok sa akin yung electric fan kasi mainit. So, yung hangin, umaano sa mata ko. So, ang siste, nahihikab ako dahil dun sa hangin, okay? Anyway. So, Pisces, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung love energy, mga kapiksi. So, ito guys, dito natin nakikita na nagkakaroon kayo ng problema sa relasyon, no? Nagka-away kayo actually, no? Pero itong away na to, hindi yung away na physical or grabe, pero nagkakaroon kasi kayo ng conflict ng iyong person. Ibig sabihin, pag conflict, normal naman yung guys, kasi pag conflict, ibig sabihin nun, magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng preference, and normal yun guys, walang tao or bihira yung syempre kanya-kanya tayong preference, kahit nga sa kapatid mo, 'di ba, magkaiba kayo ng gusto. Ganun din sa mag-asawa guys or sa magjowa. So nakikita natin na magkaiba kayo ng preference, kaya kayo nagkakaroon ng tampuhan, pero magkakaroon din kayo ng reconciliation mga kapiksi. And itong na to, kumbaga parang itong pagsubok na to, or kung pagsubok man yan, yung conflict na yan, parang it will bring out the best in your relationship, no? Kasi parang doon nyo marirealize kung handa ba siyang magbigay sa'yo or handa ka bang magbigay sa kanya, ganyan. Kung sino yung, hindi naman sa masusunod, pero kung sino yung mananalo. kung sino yung mag-give way, okay? Guys, okay? So, hindi ibig sabihin na mas mahal mo siya pag ikaw yung nagbigay or mas mahal ka niya pag siya yung nagbigay. Ibig sabihin lang nun, you take care of each other, no? Mas mahalaga sa inyo yung relationship and yung feelings ng bawat isa kaysa dun sa magmataas or ipaglaban ko ano yung gusto. Yun yung nakikita natin. And ito, mas magiging maganda yung takbo ng relationship nyo after nitong conflict na to or after nitong away na to guys, kasi marirekindle yung relationship nyo, mas kumbaga makaka-survive kayo dito sa konting tampuhan na to, and marirekindle, no? Ito yung tinatawag na kiss and make up, diba? Kapag ka nag-away, syempre suyuan, ganyan, para mas maging mabuti and mas maging ma-okay yung relationship. So yung sinasabi nila na love is lovelier the second time around. So love is lovelier every day, every single day dapat.
Okay, so yeah. And ang nakikita rin natin dito guys is marunong nang mag-appreciate, no? So, let's say for example, ikaw, pinagbigyan ka ng person mo, so na-appreciate mo yung pagbibigay niya sa iyo. Or kung ikaw naman yung nagbigay sa kanya, o sige, ikaw na masunod, ganyan-ganyan. Na-appreciate naman niya yung gesture mo na ganun, mga kapiksi. So, merong appreciation dito sa relationship na to, guys. So, hindi siya yung tipong pataasan or what, 'di ba? Kasi merong ibang relationship na gano'n. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Comment down below if naintindihan niyo 'yan, mga kapiksi. So tingnan pa natin, guys. So, nakita natin na yun dito na nagtutulungan, mga kapiksi, for some of you. At saka may balance din sa relationship. For some of you, you may also be dealing with a karmic connection, guys. At saka, makikita nyo talaga yung bunga. Very fruitful yung inyong relationship. Kumbaga, naitayo nyo, naitaguyod nyo ng matibay yung relationship nyo, no? Kaya, kumbaga parang nagtatanim kayo ng mas mabubuting binhi, mas magagandang memories dun sa relationship nyo versus dun sa mga not so good na memories. Syempre, kapag kung anong tinanim nyo, guys, yun yung aanihin nyo. And right now, parang nag-aani kayo sa relationship nyo ng mas magandang resulta din because you're always focusing on the positive memories, happy memories dun sa relationship. Nagets nyo ba? Guys, kung anong tinatanim nyo, yun palagi yung inaani nyo. So, kung nagtatanim kayo palagi ng mga magagandang memories, palagi yung tinitingnan, yung mga magagandang ugali ng person nyo, yung mga magagandang ginagawa nyo, ganyan. Syempre, ang impact nun, very harmonious talaga yung relationship nyo, okay? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section, mind harmonious relationship, mind kiss and makeup. If ever man na nag-aaway kayo right now, kasi yung iba sa inyo baka nag-aaway na kayo ngayon, huwag kayong mag-alala, magkakabati din kayo. Pwede nyo, guys, pakinggan yung ating pampabati subliminal din, no? Pampakonsensya subliminal yan. Para yan sa mga kapiksi natin na medyo nagkakatampuhan, guys. So, tingnan natin yung love message para sa inyo, Pisces. Ayan, codependency. Pwedeng ito rin isa sa mga nakaka-apekto sa relationship nyo, yung addiction. Addictions are affecting your romantic life. So, pwedeng isa yan, guys, no? Na nakaka-apekto. So, syempre, kailangan dito ng lubos na pang-unawa at saka tulong din, guys. Kailangan ng tulong ng person mo. Let's say, for example, addict siya magsugal or addict siyang uminom or addict siyang lumabas, ganyan. Kailangan ng tulong ng person nyo. Kailangan nyo siyang tulungan. Kailangan ikaw yung piliin niya. So, make sure nakapili-pili ka versus dun sa ginagawa nyo. Kung binubungangaan nyo siya, tingin nyo ba, pipiliin nila kayo? Syempre, hindi. Lalo silang tatakbo papalayo sa inyo. Ganyan. Okay? So, yeah. Comment down below, Pisces, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Pakinggan nyo para talagang makatulong sa relasyon nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.